na-introduce ako sa mga bisyo-bisyo na gano'n. Alak-alak. In fact, sabi ko nga, I never smoked, I never drank. Diretso ng drugs. Pero hindi ito yung pagkalulong na talagang lulong. Hindi, no? Hindi gano'n. Kasama na rin yun. Lulong na rin yun. Nandun ang Quaaludes, Okay. nandun ang cocaine. Okay. Tapos pagka nakatira ako sa work, Okay. pag may mga tatawag, switchboard pa noon receptionist ako noon. Hala, parang Christmas lights na, gumaganyan. Pinapatay ko isa-isa kasi kausap ko yung dealer ko. Akala niya tinutuya ko siya na parang, hindi ma'am, go on talking. Pero yung pala, that was my way of saying, Lord, suko na ako. Yung parang, I surrender. Okay. Sabi ko nga sa'yo, Dennis, the next day when I woke up, parang buhay na buhay lahat. Things were just so alive and so different. And that's when I allowed the Lord to enter my life already. Alright, magandang araw sa inyo mga guys. Ang makakausap po natin ngayon ay isang veteranong artista, TV host, walang iba kundi si Miss Toni Rose Gaida. Ano ba yung kanyang mga pwedeng i-share sa atin na mga lesson na natutunan sa buhay? Siyempre, makakausap po natin siya dyan sa loob ng Street Rock Automotive and Cafe. Maraming salamat muna kay Jessica. Thank you very much. Atin pong inimbitehan si Miss Toni Rose Gaida to share her life with us at kung ano yung kanyang mga experiences sa kanyang buhay, lalong-lalo na nung siya ay TV host at artista sa showbiz. Punta tayo sa loob dahil ang pagkakasabi ho sa akin ay nasa loob na po siya ng Street Rock Automotive and Cafe. Pasok na po tayo. And very important, it's open. Puntahan natin, nasa loob na po siya. Okay? Alright, meron po tayong makakausap ngayong araw na ito. At gusto ko makinig kayo at panoorin nyo ng hanggang dulo. Kasi PhD nga di ba? With Dennis Antenor Jr. Guest po natin sa ating programa ngayon si Miss Toni Rose Gaida. Hello, Dennis. Yan. Yan. Parang natatandaan ko pa nun, may Lim dati. Oo, kasi that was my married name. Okay. When my husband and I were still together. Okay. Oo. Lim. Oo, ginagamit ko yung Lim. My Oo. middle name is Lim. Talaga? Yeah. Ay, Baka, connected tayo kay related tayo kay Mayor Lim. Malamang. At saka maraming Lim. Correct. Oo. Konektado tayo Nagkalat lahat. talaga Oo. kami, Miss Toni. Yes. Sa buong Pilipinas. Ganon. Oo. So, mother mo, Lim. Opo, mother ko Lim. Oh, okay. Oo. Yung pinakalolo ko po Lim. Chinese po yun. Ganon. Maayos naman ang mga Lim. Oo. Yan. Okay. Okay, Miss Toni, pag-usapan po natin yung paano kayo napunta sa limelight? Paano kayo napunta? Alam naman namin na nanay niyo po si Miss Rosa Rosal. Yes. At kayo po'y anak niya. Mm-mm. Pero, aminin naman natin na you marked your own name. Kumbaga, you made your own name popular din po, known. Hindi siya side by side ni Miss Rosa Rosal, alam ng ibang tao, pero yung ibang tao, Miss Toni Rose Gaida ka na talaga. Yes. Well, Paano kayo naging artista? Paano kayo naging host? Paano kayo napunta dito sa industriya na ito? okay, unang-una, lumaki ako, hindi muna sinasabi ng mami ko na showbiz, na she was into showbiz. Tinatago pa niya sa akin noon as I was growing up. Bakit Kasi hindi nga- niyo siya napapanood sa TV? Hindi. Hindi ko nga alam na kontrabida siya noon. Medyo, ganun. Hindi mo Okay. kontrabida, tapos kawang gawa, ang ginagawa. Parang Oo. very ironic no? Kaya nga So, lumalaki ako. Tapos pagka yung may lunch break kami sa eskwelahan, siya mismo magdadala sa akin ng lunch ko. Okay. Hala, nagkakagulo yung mga bata. Yung Ganun? lahat yung talagang hindi ako makakain kasi lahat pinapanood ako. Sabi ko, ba't ganyan? So akala ko naman, alam ko Red Cross siya. But akala ko naman siguro dahil sa Red Cross nun. Tapos sabi ko, Ma'am, why are people looking at you? Tapos sabi niya, because a lot of people, know what I do, know that I get blood, yung mga ganyan.
Tapos sabi ko, once yata, nakapanood ako, nagdaplisan ko sa TV. Sabi ko, that's my mom. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ma'am, I hope you become as popular as Laila Benitez. Kilala mo ba si Laila Benitez? Ano bang, ano yata yun? Host yata yun. No, Ganun ba? Laila Benitez. Anong year ho ba yun? 60s yata yun. Hindi pa ako Parang sikat na sikat yata yun, Laila Benitez. Laila Benitez. Little did I know na higit pala ang sikat niya noon. Until later on, unti-unti na niya sinabi sa akin noon na she would go to shooting. Tapos sabi niya, you know, Tony, that's, sabi niya, aside from doing the Red Cross, I also am an actress. Sabi niya gano'n. Anong taon na ho kayo kinausap ng nanay niyo dyan sa bandang ganyan? Siguro, grade school pa ako. Grade school pa ako. Pero nung younger grade school years ko, medyo hindi pa niya masyado pinapaalam. Kasi ayaw niya na sabihin ko, ma'am, sama ako sa shooting, sama ako sa ganyan, and then baka magustuhan ko. Because talaga ang gusto talaga ng mami ko is makatapos ako ng pag-aaral. I hope you don't mind, Miss Tony. Yes. Ilan ho kayo magkakapatid? I'm the only child. Only child Yes, kayo? only child. Okay. Kaya ako lagi nakikita niya. Oo. Okay. Kaya yun. But Naku, mamaya pag-usapan natin yung childhood ko. Hindi, yung love life nyo. Alam mo, Kasi only child pala kayo. only child. Kaya talagang, Okay. naku, gwardyado talaga ang mami ko sa akin. Okay. Oo. Nung pinaliwanag na po sa inyo ni Miss Rosa Rosal na yun po yung trabaho niya, Yes. na-discover nyo na nandun siya sa industriya ng parang showbiz, Yes. public service, kilala na talaga. Paano sumama na? Gusto nyo na sumama nun? Una, sinasama niya ako sa mga blood donations niya. Okay. Talaga in-expose niya ako, Red Cross muna. Okay. So, nung malita ko, Ilang taon na ho kayo nun? bata pa rin. Grade school bata din? pa rin. Grade school pa rin okay, yun. okay. Tapos, pagka magba-blood donation siya sa Clark, sa Olongapo, isasama niya ako. Akong tagakuha ng mga Amerikano, please give blood. Akong tagahatak sa kanila. Okay. So, yun ang little involvement ko Yeah. nung panahon ng mami ko sa mga blood donations niya. Hanggang sa ayun, alam ko na that she was with the Red Cross. And then later on, napasok na yung mga hinahatid ko siya sa Hemadi. Hemadi sa Maynoo, Manila. Kasi meron siyang taping naman nun, taping or shooting. Kasama naman niya ata nun si Joseph Estrada. Ayun, si ex-president. Pangulong Erap. Yes, Pangulong Erap, ayun. Tapos doon ko na nakilala sila Tony Santos. Unti-unti, yun talagang gradually. Movies na po yan. Movies. Tapos Okay. meron din siya mga ginagawang TV rin noon. Mga TV drama. Yun. Anthology, ganon. So, hindi biglaan. Tapos, when I was in high school or early college days ko na, nagkaroon siya yung Yan ang Misis Ko. Yung it was a family show. Okay. Kasama sila Joseph Sitanco, Connie Angeles. Connie Di ba Angeles, si kilala Miss mo si Connie, Connie? ng SM Foundation. Yes, oo. SM Foundation. Ayun, hi Connie. Ayun, kasama niya yun noon. Tapos, yung minsan sinasama niya ako until na binigyan ako ng maliit na stint dun sa Yan ang Misis Ko. Oh, yun ang so artista na unang- kayo niyan. yun ang unang exposure ko Okay. sa Magkano bayad sa nun, TV. Miss Tony? wala yata, TY lang yun noon. O Walang kaya bayad, Pwede ako, pambira. o kaya pwede ako matulog na mas late sa gabi. Baka naman kinuha ng nanay nyo. Hindi. Kasi bata pa kayo nun, hindi nyo pa alam humawak ng pera. Ay, hindi pa mami ko talaga. Ako, magaling yan talaga. Kumawa ka na. Boksingero yan. Oo. Oo. Ayun. But anyway, yun. Tapos, nabuksan na, she was reserving me talaga yung exposure ko because naghahanap sila ng kamay girl. Kamay pa noon, hindi kamay. Pagka sinabi mo, Kamay. ang kamay. Hindi kami. Kamay na lang later Ito lang, on. ito na. Oo. Oo. Pero noon, kamay. Kamay ba talaga yan? Yes, kamay. So, pagka naging kamay girl ka noon, big thing na yon para kang nanalo ng beauty contest. Correct, correct. So talagang nire-reserve niya ako for that. Ang kasikatan noon ni Marites Revilla, and then there was Vida Doria, Susan Reyes, Arnaiz, Okay. and then ako na yung sumunod. Okay. Siguro you weren't even a dirty thought at that time. Okay, Oo, okay. hindi ka pa pinapanganak. So mo. parang ano na kayo noon, na-expose na kayo. Yes, na-expose na ako sa media, sa Okay. advertising, ayun. Pero nung na-expose na kayo, ganun na yung trabaho ninyo o ganun na yung mga gig ninyo, kung tawag ngayon, gig Oo. na.
Nag-aaral pa ba kayo, no? Oh, yes. Oo. Pero gusto niyo pang mag-aral noon? Nasa showbiz na kayo? Yes, gusto ko pa rin mag-aaral okay. noon. Oo. Medyo kakaiba kayo dahil yung iba gusto showbiz dire-diretso. Hindi, ang mami ko really made sure studies first. Stricto Lahat. ba si Miss Rosa Rosa? Very, very strict talaga. When it comes to studies? To studies. Gaano and po siya kay-stricto? Very strict. Like, she would check my homework. Ah, talaga? She would help me do my homework. Oh. Tapos meron na office kasi noon. Ano ang sinasabi niyo? Sinasabi ni Miss Rosa Rosal, gawin mo yung assignment mo. Pag hindi mo ginawa yan, kukuha na kita dugo. Hindi, ginagawa niya yun sa mga nangliligaw sa akin. Ay, ganun ba? Magdadaan muna, magbibigay mo ng dugo. Ang requirement ba yan? Requirement sa kanya yun, oo. Yun ang requirement ni Miss Rosa Rosal dati. Oo, dati, Ha? oo. Pag si Miss Tony Rose Gaida ay may mangliligaw, ano nangyayari, Miss Tony Rose? Kailangan magbigay muna ng dugo. Yun. Bago manligaw pa. Eh, paano kung Doon yung anemic? itetest. Paano pag anemic? Nakalusot nga yun na pangasawa ko eh. Sinabi niya, nagka-hepa siya, wala naman. Eh, pagka may hepa ka, kahit hepa eh, hindi ka na pwede magbigay ng dugo nun. Ayan. Ayun. But anyway, going back to my Story. school days, so she was a doting mom talaga. In spite of her busy schedule with her Red Cross and with her showbiz stints, no? She really found time and made time talaga for me. Talagang she would check my homework. Siya pa nagbabalot ng books ko pagka yung umpisa ng Grabe, hands-on. Oo, hands-on talaga yun. Pagka yung bibili na yan ng mga plastic, siya mismo magbabalot ng mga libro ko, bibili ng school bag ko, tapos yung Greg shoes, walang kamatayang Greg shoes. Greg. Ewan ko kung The naabutan Black mo yun. Greg. Naabutan mo ba yun si Yeah, Greg I know shoes? Greg kasi yun yung mga matitibay talaga. Oo, 100 years tumatagal yun. Ilang taon, no? Correct, Ilang taon. oo. Tapos ang takong. Yes, Matitibay. oo. Yun talaga. Wala Lahat bang talaga. intriga si Miss Rosa Rosal nun? Kasi nasa public service, yun ang problema. Yes. Nasa Hindi. public service siya, malapit sa tao. Yes, malapit siya sa tao. At saka talaga, like, alam ko mga ka-close niya noon, sila Tony Santos Sr. So, medyo allergic na yun sa alam niyang takbo ng mga lalaki, yun lalo mga pag nagmumura, tapos papag-usapan nila yung mga chicks pa noon, chicks. mga chicks nila, ganyan. So, alam niya yun na gano'n. Kaya siguro, hindi nahilig ang mami ko sa Pinoy. Gusto niya foreigner talaga. Gusto niya foreigner Oo, talaga. Oo, Okay. mas drawn siya sa puting tao. Nung nasa showbiz na kayo, ilan yung may nagawa ba kayong movie noon? May particular aside from was that Kamay? Kamay, yes, Kamay. Aside from that, may mga commercial pa ho kayong nagawa. Kasi Kamay was a commercial and I think I did it for like 3 to 5 years. So, medyo matagal-tagal din yung ko sa Kamay. Sino ho ang manager niyo nun? Si Mami ko. Mami ko talaga okay. nagmamanage sa So, akin. nung kinuha ko kayo ng Kamay, magkano ho ang bayad doon? Hindi ko na matandaan, actually. Hindi ho sinasabi sa inyo. Hindi, sinasabi rin sa akin, pero syempre hindi naman katulad ngayon na talagang although at that time, malaki na rin. Malaki na rin. Parang mga nasa 700,000 yata. Ay, malaki. Oo, mga Parang ganon. milyones na yun noon Ganon, yun, yung panahon Kasi na yun. kung 700,000 and we're talking about the era of 80s or 70s. 70s yun. Eh, malaki na yun. Yes, oo, mga ganon. So, tapos nakakatawa nga nito because ko as a commercial model. So, from kamay, napunta naman ako sa paa. Kinuha naman ako sa Eco Floor Wax. yun yung may kantang, Iko ang mahal ko. Iko na, habang nagbubunot. Eco Floor Wax. Eco Floor Wax. Ah. Marami na Ang ako jingle nun, Iko ang mahal ko, Iko ang mahal ko. Oo, kasama ko pa yata noon sila, Suba Serrero. Okay, Suba okay. Serrero, Noel Trinidad. Yes. Champoy. Sila Tama, no? gumagawa Champoy. ng Okay, kanta. tama. Tapos ayun, nagbubunot kami kunyari, pero Iko ang mahal ko. Yun, tapos I did Johnson's Baby Lotion. Okay. Marami din. My very first commercial pala, ever, even before Kami, I was 13 years old noon. I did RC Cola. Pero Ay, print ad pa yun. may RC Cola na pala noon? May RC Cola na pala noon. Oo. Ganun. Tapos sabi ko pa noon, bakit kaya RC? Hindi kaya Red Cross Cola ito? RC Cola. Kaya yun. Oo, kasi yung nanay niyo nasa Red Cross. Yes, oo. Walang choice kundi ang kunin si Tony Rose kasi siya kay Rosa Rosal, anak siya ni Rosa Rosal, RC stand Red Cross.
Oo, Stands parang for akala Red ko Cross. in-associate ko sa Red Cross. Pero hindi, RC Ay, hindi, is isip. RC. Likod na lang ng isip Oo. yun, Miss Tony. Ayun. But to this Okay. day, meron pang RC, Yes, diba? oo. Yes. Ang weird nga ng commercial niya. Ganun, hindi ko pa nakikita ang mga commercial. Okay. But So- yun, so I was mga 12, 13 lang noon. Okay. Yun ang very Nagdire-diretso na yung ano ninyo. Yun, tapos na yung for siguro mga 2-3 years, talagang my mom was reserving me for kamay. And then ayun, when I got it, yung naging kamay girl ako, doon nag-umpisa na nakilala ako ng tao sa kamay. Yun, sa kamay soap. Oo. And then yun nga, not lunch date pa nun. Yun, yan ang misis ko. Oo. I did that for a while. In fact, si Pops Fernandez mentioned to me na one of her favorite shows nun was yan ang misis ko. Anong channel yun? Channel 7 din yata. 7 din? O 13. I'm not sure. Sino pong bida dun? Ronald Remy was the dad. Ronald Remy? Ronald Remy was the asawa of my mom. Okay. And then nandun ako. And then, wala pa si Connie Angeles noon. Okay. Joseph Sitanco was there. Okay. Tapos Kathy Malabanan na Okay. naging asawa ni Joseph. And then second batch na, when I was really, talagang my mom said, tama na muna ang taping. Ganun? Concentrate on your studies. Doon na napasok si Connie Angeles. She was the next batch na. Ilang taon na Yes. kayo nun? Nung sinabing Nasa tama na. Ano na yata ako noon? First year college. Second year college. College na kayo nun. Kailangan nyo na Yes, magseryoso oo. nun. Oo. Ayun. So ganon. So, doon na nag-umpisa. Okay. And then, she really wanted me to concentrate on my studies. And like, for college, I wanted to take up mass communication. Kasi nasa linya ko na ang Tama. media di ba? Tama. Ang pagsasama ko, nakikita kong shootings, Tama. tapings, Tama. ayaw niya. Gusto niya business management. Ah. O yun, awa ng okay. Diyos, wala akong natutunan. Bagsak ko, Natapos nyo ba yung business management? ano yun? Natapos nyo po ba? Natapos ko. I finished. So, I very graduated. good, very good. Oo. Ba't hindi nyo po pinursu? Well, unang-una siguro nagtuloy-tuloy na yung showbiz career. Yes, oo. Nagtuloy-tuloy na Hindi yun. ho kayo nakaisip na to have your own talent management, to have your own business? Hindi ko naisip yun. Although my mom before, part sa sideline niya, she put up a woodcraft business for my uncle naman, yung bunsong kapatid niya. Okay. Baby niya yun eh. So, pinagpatayo niya ng woodcraft factory, Acacia Woodcraft. Yun. So, yun, may factory kami dun Kahit sa likod. Ayun, kahit papano. Ayun, so, I had yung may nakita rin ako na Very- business side ng mami ko. Colorful, no? Because my kids were with me, sama ko sa States. Pero because of yung mga vices na nangyayari noon, kinidnap yung mga anak ko. Ay, ganun? Sabi ko nga, I'm not saying wala na akong challenges sa buhay. I'm not saying my life has been perfect. No, far from it yet. But with every challenge, I know talaga the grace of God and the Lord is there with me. Kayo ho ba niligawan ni Vic Soto? Ay, hindi. For the record, hindi. Hindi. Trending lang si Vic noon sa mga babae noon.